Ito. Pakinggan nyo itong, ito. Siyempre, sasabihin po ng mga supporters po of the Dolomite Project ay, what they're talking about? We are talking about 300 million versus the entire flood control controversy daw, hindi ba? Pero again, alam po ninyo, yung mga flood control, hindi umabot ng 300 million yung iba ron. Hindi Ano daw? Yung flood control, hindi daw umaabot ng 300 million. Pinagloloko ba tayo nito? Pinagloloko ba tayo? Tingnan niyo yan. Tingnan niyo yan. Cebu pa lang yan, ha? Cebu. 26 billion. Cebu pa lang. Tapos sasabihin nitong maman to, ha? Kasi pinupuna siya. Kasi ganito ginawa nito eh. Papaimbestigahan daw niya yung Dolomite. Yung ginawa ng mga Duterte. Papaimbestigahan daw niya. Siyempre, pinuna siya ng mga tao. Sandali. Dati, ang ingay-ingay ninyo laban sa mga Duterte, noong nagkaroon ng issue ng flood control, Ghost Flood Control Project, tumahimik kayo. Bakit? Kasi, alam naman natin, nasangkot ang kamera. At kasama na dyan yung mga boss ninyo. O ngayon, bigla kayong nagpa-imbestiga kuno dyan sa Dolomite. It's another diversion dyan sa flood control issue. Sagutin nyo muna yung mga insertion ninyo dyan sa kamera. Sagutin nyo muna yon. Tapos ang hihirit mo, hindi umabot ng 300 million. Sinong ginagago mo? Tingnan nyo ha, hindi sa bibig ko nang galing. sasabihin po ng mga supporters po of the Dolomite Project ay, what they're talking about? We are talking about 300 million versus the entire flood control controversy daw, hindi ba? Pero again, alam po ninyo, yung mga flood control, hindi umabot ng 300 million yung iba ron, hindi ba? Nakita naman natin sa mga hearing yun. So, Hindi daw umaabot. Okay. Pero ganyan katindi. Ang flood control, Cebu pa lang. Di ba? Kasi nga ho, ito eh. Papakita ko sa inyo ha. Ito kasi yung sinabi niyan. Di ba? Tapang-tapangan. Wala akong pakialam sa trolls. Kabahan na kayo. Bakit kakabahan yung trolls? Una-una, ang mga Duterte supporter, organic. Ever since organic yan. Alam natin, ang mga may trolls, si Marcos, yung boss mo, may troll yan. Marami yan. Kaya, tingnan mo. Magpabutuhan ka dyan, yung natatawa nga ako. Noong una, hindi ko masakyan yung ipis. Tapos si Marcos. Hindi ko iniisip ko, ano ba to? Wordplay ba ito? Ipis, si Marcos. Yung pala, butuhan. Pag ipis, puso, pag, kunwari, si Marcos, like, ganyan. Abay, walang niya. Mas gusto pa ng tao yung ipis kaysa kay Marcos. Organic yun eh. At pag tinignan nyo yung mga pangalan, hindi sarado mga ang mga profile. Di katulad ng mga pumupuri sa mga government Facebook account na puro sarado profile. Ito sabi niya, wala akong pakialam kung ano man yung troll attacks. Kahit araw-arawin nyo ako, kahit oras-oras, minuminuto kayo maglabas ng troll attacks dito sa Dolomite Beach Project. Imbestigahan po na ito. Ituloy ang hearing sa November 70. So kabahan na kayo, ayan na naman sila. Idadamay na naman nila taong bayan. Baka mamaya, idamay nyo na naman yung mga vlogger, tapang-tapangan na naman kayo. Ganyan kayo eh. Pag napupuna kayo, gagamitin nyo yung, aabusuhin ninyo yung kapangyarihan ninyo, magtatawag kayo ng mga vloggers. Ganyan sila eh. Ang tatapang niya mga yan, porket meron silang immunity dyan. Tapos sasabihin nyo na naman, bayaran ng mga vlogger, kaya pinopromote ang Dolomite. Sino ba naman ang tanga na mas gustong madumi yung Dolomite? Hindi, sorry meron mo ba ditong nanonood sa atin na ako, mas gusto ko yung dating Manila Bay. Gusto ko yun. Yung mabaho, yung maraming basura. Yan, mas gusto ko yun. Mas gusto ko yun. Mas maganda sa paningin yun eh. Yung maraming basura. Yung kadire, may mga tae. Yung may mga plastic, may mga basura dyan. Mas gusto namin yun. Ayaw namin yung malinis. Kasi masakit sa matay malinis eh. Sinong tanga ang ganun? Sasabihin na naman nila, binabayaran kayo, kaya nyo pinagtatanggol yung ginawa ni Duterte. Alam mo, yung mga pumupunta doon, hindi naman Duterte supporter eh. Ang dami doon na kung sino-sino lang pumupunta, hindi dahil Duterte supporter. Dahil natutuwa, nakakapag-relax sila doon. Kasi maganda yung, mantakin mo, hindi, tayo diba? Ako nga eh,
Pag ako nagpupunta ng beach, hindi po ako naliligo. Minsan lang, siguro, kung talagang malinis na malinis. Pero ako hindi ako, nagpupunta ako ng beach hindi para maligo. Para talagang tingnan lang yung sunset at saka yung sunrise. Yung ganun ba? Yung nature kasi nakaka-relax. Tapos yung hampas ng alon, di ba? Parang nakaka-relax. Hindi ko magets. Bakit mo sisitahin yun? Magkano lang naman ang ginastos dyan kumpara saan? Dito. Oh, dyan. Sa 26 billion. Ha? Galit na galit ka. Ito 26 billion. Yung sinasabi mo kanina 300 million. Sabihin na natin 300 million ang ginastos dyan. Mas galit ka dyan kaysa dito? Anong kawalang yan, Mr. Ridon? Ha? Tanungin kita. Diyan ba sa paglinis sa Dolomite may namatay? Meron bang nung nilinis nila yan, biglang napadaan tapos naamoy nila yung kalinisan sa Dolomite, bigla silang patay, ganun? O meron pumunta dyan na ang linis, biglang tumirik yung mata, na-stroke dahil sa kalinisan? Hindi, tanungin kita. Pero yan ang paiimbestigahan mo. Pero dito, sa 26 billion, alam mo ilan ang namatay dyan? Hindi, para lang sa kaalaman mo. Ito, 48. Bakit? Dahil may nagnakaw. Dahil may nagnakaw ng pera ng taong bayan, may namatay na 48. Ang concern mo, Dolomite? Hindi, walang matinong tao, walang matinong tao na magsasabi na imbestigahan na natin yung Dolomite kasi nakamamatay yan. Nakakamatay ang Dolomite na yan. Dahil diyan nasisira ang ekonomiya ng bansang Pilipinas. Dahil diyan nasisira ang imahe natin sa buong mundo. Nakakamatay ang Dolomite. Kaya imbestigahan na natin yan. Kaya isipin nyo na mabuti yun. Walang matinong tao magsasabing ganun. Pero dito, diyan, sa 26 billion flood control, eto andyan ang namatay, 48. Baka akala ninyo 48 lang yan. Hindi, tao yan. Taong, ewan ko kung nalunod, nadaganan, dahil sa mga gumuho, dahil sa baha. Pero namatay ang mga yan dahil may nagnakaw na mga government official na supposedly sana maliligtas sila dahil 26 billion ang budget sa flood control. Mas concern ka dito sa Dolomite? Kaya tuloy inaakusahan kayo ng tao, sasabihin nyo troll lang sila. Inaakusahan kayo ng tao na namumulitika ka. Tapos sasabihin mo troll? Ano ibig mo sabihin namumulitika? Because you know why? This person was fired by Duterte. That's the truth. This person was fired by the Duterte. Kaya ganyan yan. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Baka sabihin niyo, ito, panoorin niyo. Ito to, baka sabihin niyo, may ebidensya tayo lalabas. Mga mahihirap ang layong tulungan ng Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP. Pero ang chairman at 4 na commissioner mismo nito, maluho raw sa junket o pagbiyahe abroad. Hindi rin daw sila nagmi-meeting, kaya sinibak sila kanina ni Pangulong Duterte para daw ipakita na seryoso ang kampanya. Ayan, sinibak. Mantakin mo yung PCUP. Ito yung PCUP, ginawa yan para sa mahihirap. Ano ginawa? Namasyal. Magkaroon ng junket na masyal. Ito, hindi ako nagsabi niyan. Hindi ako. Ayan. For the Urban Poor o PCUP. Pero ang chairman at 4 na commissioner mismo nito, maluho raw sa junket o pagbiyahe abroad. Maluho daw sa junket. Ewan ko kung anong jacket yan. Hindi, junket. Di ba? Kaya sinibak ni Duterte. Now we know bakit niya gustong imbestigahan ang Dolomite. Hindi rin daw sila nagmi-meeting, kaya sinibak sila kanina ni Pangulong Duterte. Takin mo, hindi nagmi-meeting tapos lipad ng lipad? Para daw ipakita na seryoso ang kampanya laban sa korupsyon. This kind of work performance has no place in the Duterte administration. Ayon sa Pangulo, mula raw na ma-appoint noong Setyembre, 7 o 8 beses na bumiyahe abroad si PCUP Chairman Ridon. You had too much too soon. He was appointed September and he traveled about 7 times. And to think that the office is an urban poor. 7 times kang bumiyahe? Alam nyo na kung bakit nagwawarla ito sa Dolomite. Kasi sinibak ni Duterte ito.
You're fired. Kahiya-hiya ka? Pweh! Nakakahiya.